Magandang gabi po. Magandang gabi po. Hindi ako nangangagat. Magandang gabi po. Magandang gabi! Magandang gabi po. Malakasan nyo! Lahat po rin ang dumadaan na traffic. Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon kasi kahit magkakahiwa-hiwalay tayo, iba-iba yung politika natin, iisa ang hangarin natin. Ito tinuro sa akin ng isang kaibigan ko dating military. Nung sila ay umalsa sa isang gobyernong nagnakaw ng eleksyon, sabi niya, isa lang hangarin namin, malinis na eleksyon. Yun yung panahon nila. Ngayon, isa na naman ang hangarin natin. Pareho-pareho tayo dito. Gusto natin malinis na gobyerno. Alam niyo ba na pag ninanakawan tayo, may direct correlation yung pagnakaw nila ng pera dun sa ating kalusugan kasi lumiliit yung para sa healthcare. Kapag ninanakawan nila tayo, tumataas ang crime rate kasi kulang ang pulis. Kapag ninanakawan nila tayo, kulang yung edukasyon, nagiging mga anak natin dahil kulang ang sahod ng teachers, kulang ang classroom, substandard ang educational materials. Tuwing ninanakawan nila tayo ang ninanakawan sa serbisyo ng gobyerno. Nakakahiya. Alam nyo, okay lang sana kung mayaman tayo, kaya natin ipamigay yung barya. Kung barya yung ninanakaw nila. Hindi na ito barya. Ang pinag-uusapan natin dito, trilyon. Hindi pa na ako nakakita ng 1 billion na cash eh. Pero sila... Shout out sa reaction vlog, YouTube channel. Please like and subscribe. Mabuhay kayo. Halos araw-araw ang dumadaan sa mga opisina at dumidiretso sa mga bulsa. Bilyon! Kayo ba nakakita na ng kahon-kahon ng bilyon? 100 million nga, di ko pa nakikita. Kayo ba nakakita na ng 100 million? 10 million nga, mahirap pa eh. Pero sila, ordinaryo yan. Tapos, in spite of that, iinsultuhin pa nila tayo. Ninanakawan na nila tayo, tapos yayabangan pa nila tayo. Lalabas sila, hoy, ang gaganda ng kotse nyo! Baka pwede kami makasakay, kami naman nagbayad yan eh. Diba? Atin yan. Pag nagdedebu yung mga prinsesa nila, pera natin yung pinambabayad sa multi-million peso na gown. Saan ka nakakakita? Nagpaaral pala tayo ng mga anak nila abroad. Samantalang hirap na hirap tayo ipaaral sarili natin mga anak kahit sa public school. Alam ko mahaba ang pasensya ng Pinoy. Totoo yan. Kalabaw tayo. Kumakayod ng kumakayod. Hanggang umabot dun sa punto na hindi na natin kinakaya. Kahit ang palaka, kung ilagay mo sa tubig at dahan-dahan mong painit yung tubig, mag-a-adapt. Hanggang sa umabot na yung tubig kumukulo. By the time umalsa tayo, by the time maisip natin na umalis dun sa tubig, luto na tayo. Huwag natin paabutin sa ganun. Alam ko araw-araw nakakakita kayo ng mga kwento. Yung kwento na, eto na naman si congressman pala humingi ng ganito. Si congressman pala nakatanggap ng ganito. Minsan, sa dami ng dumadating ng mga storya, nabubugbog na tayo at minsan iniisip natin, ayoko nang basahin to. Pero mali yun eh. Mali yun sabihin natin, ayoko nang basahin to. Dapat, ayoko nang gawin nila ito sa atin. Kung tayo, kaya natin magtiis, ipapamana ba natin ito sa mga anak natin? Ipapamana ba natin yung ganitong kayod natin sa araw-araw?
Ipapamana ba natin sa mga anak natin yung naghahagilap ng pera? Ipapamana ba natin sa kanila itong bulok na healthcare system kasi hindi na nila pinopondohan? Gusto nyo bang mangyari sa mga anak ninyo na kapag may nagkasakit sa pamilya nila, magiging dukha na sila? Kasi ganyan ang tinigil ni PRD, pasensya na nabanggit ko. Ganyan ang gusto natin mawala. Gusto natin mawala yung pagkakataon na magiging dukha na naman tayo gawa ng pagnanakaw nila. Isipin nyo healthcare. Alam nyo ba na ang daming pera ng healthcare, ng PhilHealth? Kasi dyan yung taxes sa sugar. Andyan yung taxes sa mga sweetened drinks. Yung sin taxes, dyan pumupunta. Ang daming pera ng PhilHealth. Pero bakit ngayon lang nagka-zero billing? Kaya na natin kahit noon pa mag-zero billing. Pero bakit ngayon, nung 2022 and onwards, bakit walang zero billing? Bakit ang laki ng binabayad natin sa laboratory fees? Bakit ang laki ng binabayad natin sa paggamot sa atin? Bakit kailangan natin ng pera para mabuhay? Dati mura na yung tubig. Dati natatakot na magtaas ng presyo yung mga MWSS. Bakit ngayon kaya na nilang magtaas ilang beses sa isang taon nang hindi na natin halos napapansin? Hindi na dapat natin tinitiis ito. Masyadong masakit. Masyadong insulto na. Kung okay lang sa inyong ninanakawan kayo, hindi naman yata natin hiningi ang permiso ng mga anak at mga apo natin. Kasi mamanahin nila yung ganitong sistema. Mamanahin nila yung kapabayaan natin kung hindi natin sasagutin ito ngayon. Mamanahin nila yung utang. Mamanahin nila yung kapal ng muka ng mga katulad nilang nagnanakaw sa atin ng harap-harapan. Tinuturuan natin yung mga susunod na henerasyon na okay lang ito kung hindi tayo gagalaw. Kung para man lang sa mga apo, para man lang sa mga anak natin, kahit hindi pa sila isinisilang, gawin na natin ito. Papuntahin nyo dito yung mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, punta kayo dito. Hindi ko to hinihingi sa inyo dahil gusto kong mayroon kaming political objective. Tapos na po yun sa ngayon. Kailangan para magkaroon ulit tayo ng diskurso, okay lang yung nag-aaway tayo sa social media, yung magkakaiba tayo ng pananaw, okay lang yun kasi may kalayaan tayong makipagbardagulan sa isa't isa. Pero kung papabayaan natin itong mga to, kahit yung espasyo para sa bardagulan natin, magiging masyado ng mahal. Mawawala na yung tunay na diskurso. Mawawala na yung pakikipag-usap natin sa isa't isa at pakikipag-usap natin kahit dun sa mga taong iba ang pananaw. Kaya kahit iba ang pananaw mo, makiisa ka na. Para sa atin, para sa mga anak, para sa mga apo. Sabi ng Korte Suprema dati, for generations yet unborn, kailangan protektahan natin sila. Buksain natin yung problema ngayon na. Hindi na natin ma-afford makaintay eh. Kung marami tayong pera, mahaba ang pasensya, at hindi namimiligro ang buhay natin, okay lang eh. Pero alam niyo ba sa ninanakaw nila? Pati yung crime rate apektado. Gusto niyo ba na araw-araw wala tayong kasiguruhan, akyatin ang bahay ninyo, ma-hold up yung anak ninyo sa kalye, makarnap kayo, tumataas na naman ang crime rate, hindi nila sinasabi sa atin. For the future and for ourselves, maawa naman tayo kahit sa sarili natin. We deserve better. Di ba sabi ni VP Inday? We deserve better. Ano ba mga klase? Bayad ka ng bayad ng buwis, tapos
bariyang serbisyong natatanggap natin? We deserve more than this. We deserve a clean government. We deserve healthcare. We deserve a safe environment. Pero hindi yan mangyayari kung ninanakawan nila tayo. Tama. Para sa sarili, para sa mga anak, para sa pamilya, para sa future at para sa present. Punta na kayo dito. Let's stand together kahit anong kulay ninyo. Lahat tayo naghihirap. Ang hindi lang naghihirap yung mga magnanakaw. Konti lang sila. Marami tayo. Let's all stand together. Kapit-bisig, balikat sa balikat. Kaya natin puksain ito kasi natatakot na sila sa atin. Kung hindi sila takot, aapihin ba nila si Congressman Barsaga? Tama! Tama. Kung hindi sila natatakot sa atin, magmamadali ba silang kumakaripat Tama! lumabas? Tingnan nyo ngayon, no? Kung hindi sila natatakot sa atin, di nagmayabang na naman sila, makikita mo sila sa mall, sa grocery, bumibili ng mga bagay na pinaglalawayan lang natin. Kung hindi sila takot, magpapadala ba sila ng libo-libong trolls para insultuhin tayo sa social media? Pag nagpo-post lang tayo ng hinaing natin, kung hindi sila takot, mag-iinarte ba si Presidente na kunwari may iniimbestigahan na flood control? Tama. Magko-congressional inquiry ba sila kung hindi sila natatakot sa atin? Yun po yung pangsalag nila sa atin eh. Gagawa sila ng sarili nilang kwento. Gagamitin na naman pera natin, oras. Oras na dapat gumagawa sila ng batas para sa kapakanan natin. Takot sila, alam na natin yon. Yung iba sa kanila, nagtatago na sila ng mga ninakaw nila. Yung iba sa kanila, naghahanap na kung saan sila mag-i-immigrate. Hindi ito sikreto. Bago mangyari yon, panagutin natin sila. Para sa sarili natin, i-regain natin yung dignidad natin. Para sa bayan at para sa sarili natin. Tuloy-tuloy na ito. Maraming salamat. Bring everybody here. Come over sa Batasan. Nananawagan kami, magsipuntahan na kayo dito. We'll see you here. Maraming salamat po, Attorney Trixie. Muntik na. Laban, attorney. Tingnan nyo po, sinabasan, nagmamadali ang mga House of Crooks na maglabas ngayon. Okay? Bring them Siyempre, here! bago ko po tatawagin ang isang guest natin, nais ko lang batiin ang aking kaibigan. At talagang pumunta dito ang aking former friend, former Mayor of Barm. Magandang gabi, kasama si Muntik Dr. na. John Lee. Magandang gabi, Mayora. So, may isa pa po. Siyempre, patatagalin pa ba natin to? Okay, tawagin po natin ang isa ding lumalaban sa social media, Miss Joey Cruz. Wala ba tayong mga kamay? Okay, sigaw! Joey! 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 Nandito na po siya. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Magandang gabi sa inyong lahat. Narinig ko po yung panawagan na pumunta po dito, no? At hindi ako nag-atubili. Kasi ito yung panahon na dapat alam ng bawat Pilipino ang talagang pinakaugat ng problema kung bakit ang mga kababayan natin nagdurusa. Siguro, nito pong nakakaraang linggo, lahat po kayo, nakita po natin kung paano magdusa ang mga kababayan natin sa baha. Ilang oras na ulan, lampas ulo ang taas ng baha. Makita natin yung mga estudyante na uniformado, naglalakad papunta ng school, baha. Mga kababayan natin namamatay sa leptospirosis dahil sa baha.
At pagkatapos, sasambulat sa atin ang sangkaterbang flood control projects na kung hindi ghost, incomplete but paid, o di kaya substandard. Ang lahat po na ito ay nag-ugat dahil hindi ginagawa ng mga tao sa House of Representatives ang trabaho nila. Ito pong panahon na to, hindi po itong panahon ng partisanship. Ito po ang panahon ng pag-alam at pagtingin sa problema as it is. Ano ba yung problema natin? Tatanggapin na lang ba natin na ganito yung buhay ng mga kapwa natin Pilipino araw-araw? Hindi! Mga grab driver, angkas driver. Kuya, thank you. Bumabagyo, umuulan, napakataas ng baha, nagtatrabaho. Bigyan naman natin ng laban yung mga kababayan natin na makalaban sila ng patas. Pero dinuduga sila ng mga tao dito sa House of Representatives. Tama! Baliktad. Huwag po natin tanggapin yun. Maawa po tayo sa kapwa natin Pilipino. Siguro ngayon pong panahon na to, importante na dapat ibaba natin ang lahat ng ating pride. Magkaisa tayo, harapin natin ang katotohanan na problema natin dito sa bansa natin ang systematic corruption. Tama! Hanggat hindi natin nare-realize na ang problema natin dito sa bansang to ay ang systematikong korupsyon na ginagawa ng mga nakabarong na buwaya dyan sa House of Representatives, hindi natin mariresolba ang problema ng bansa natin. Lalo tayong bobobohin ng mga tao dyan. Lalo tayong lilinlangin paglalaruan. Lalo nila tayong aapihin. Lalo nila tayong gagatasan. Sana po lahat ng manggagawa, lahat ng mga grab driver, angkas driver, lahat ng mga nag-oopisina, ngayon na po ang panahon, lumabas na po kayo. Kung hindi po natin ipagtatanggol ang kapwa natin Pilipino, wala pong ibang magkakampi dito sa bansa natin, tayo-tayo lang. Tama! So lumabas na po kayo, mahalin po natin ang kapwa natin Pilipino. Ang issue po na ito ay issue ng survival. Ang issue na ito ay issue ng existence. Yung mga political interest po natin, isang tabi po natin yan. Kasi dapat na nandito tayo at ipamukha natin sa mga miyembro ng House of Representatives na hindi nyo nire-representa ang tunay naming boses. Dahil kung nakikinig kayo sa amin, alam nyo, ilang taon na namin kayo minumura mula ulo hanggang paa. Mga paking kayo! Mga kurakot! Ang kakapal ng mukha ninyo! Kitang-kita namin kung paano nyo ibalandra yung kayamanan ninyo, yung mga anak ninyo, kung paano nyo ibida sa aming lahat. Kung gaano karamya ang buhay ninyo habang mga kababayan natin naghihikahos, naghihirap. So, sa lahat po na nakikinig, online, magpuntahan na po kayo dito. Oras na po para magkaisa tayong lahat. Oras na po para tingnan natin ang ating problema sa tunay niyang kulay. At ang tunay na kulay nun ay ang kulay nating Pilipino. Walang iba. Hindi natin masosolve itong problema na to kung iisipin parati natin ang kanya-kanya nating interes. Panahon na po para magsama-sama. Panahon na po para tingnan natin ang problema ng korupsyon as it is. No excuses. O sabi niyo po, mga kaibigan ninyo, kamag-anak ninyo, pupunta na po kayo dito, magsama-sama tayo, magparami tayo, at huwag po tayong titigil hanggat hindi natin nakukuha ang solusyon para sa problemang ito. We owe this to to our future generation. Mahiya po tayo sa mga susunod na darating na mga Pilipino kung itong problemang to hindi natin kayang solusyonan. Hindi po katanggap-tanggap. Kumilos na po tayo, inaanyayahan ko po lahat na pumunta dito at sama-sama po natin na pakilusin ang House of Representatives na itama ang kanilang mga mali at sabihin natin sa kanila na hindi tayo masaya sa ginagawa nila, kailangan nilang makinig sa atin, kailangan nilang pagsilbihan ang kapwa natin Pilipino. Alam namin na tinatago ninyo mga sangkaterbang na nanakaw nyo dyan.
Oras na para maningil. At lahat ng mga kababayan natin, pumunta kayo dito dahil ito na ang oras ng pagtutuos. Kailangan pakinggan tayo, kailangan kumilos tayo, kailangan i-assert natin ang ating kapangyarihan. Walang ibang magkakampihan, tayo-tayo lang. Maraming salamat po. Okay, maraming